Sa ngayon, dumalaga na po yung tinatawag na krisis. Pagka-krisis, lumalaga na din po yung terminong kahirapan. Ngayon, maraming nagsasamantala rito. Inihimok nila ang tao na pumunta sa mga kapilya, sa mga sambahan, para daw pong manalangin. Humingi ng biyaya sa Diyos. Tinatakot nila ang mga miyembro na malapit na ang araw ng paghuhukom. Kaya sinasabihan po yung mga miyembro na magtumalaga na sa mga gawaing paglilingkod sa Diyos. Kasi po meron pong nagtanong sa akin, anong masasabi mo sa mga kapilya ng Iglesia ni Manalo? Wala pong silbi sa harap ng Diyos. Kahit na araw-araw nandiyan ka, katulad po ng ginagawa ng mga ministro, mga asawa ng mga ministro, wala pong silbi. Siguro nagtataka kayo. Pero kay Manalo po, malaking investment o malaking kayamanan na naipon ni Manalo na galing po sa voluntary contribution ng mga kahani. Siguro maraming nagtatanong o nagtataka. Si Manalo kasi, kaya siya nakakapagpagawa ng mga kapilya dahil meron po siyang turo na tinatawag na pasalamatan o ahing pasasalamat kung tawagin nila. Sa loob ng isang taon, ang motibo-tibo sa construction. Diyan po siya nakapag-ipon ng kayamanan. Yang turong yan. Kay Manalo po, meron po siyang tinatawag na ahing pasasalamat na pera. Ang motibo-tibo sa construction. Ngayon, marami po siyang ginagamit ng mga talata ng Biblia. Pag-aaralan po natin. Ano ang unang ginagamit o anong talatang ginagamit niya para magkaroon po siya ng terminong ahing pasasalamat? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Awit, Kapitulo 50, talatang 14. Ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Awit 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang ahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan. Dito niya kinukuha o dito niya pinupulot yung terminong ahing pasasalamat. Saan po nakasulat? Awit 50:14. Kung titingnan natin ng Biblia, sino po ba ang inuutusan dito? Ang babasahin ko po sa inyo, 7:8, awit din po, 50:14. 50. Iyon dinggin, o aking bayan, at ako'y magsasalita, o Israel. At ako'y magpapatutuo sa iyo, o sayo, ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga ahing, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nanga sa harap ko. Sa awit 50:14, sino po ang inuutusan na mag-ahing pasasalamat? Ang bayan ng Israel. Ano po ang ihahandog nila? Ahing pasasalamat. Ito po ang mga handog na susunugin. Pagka sinabi pong mga hayop na susunugin, mga handog na susunugin, mga hayop. Ibig sabihin, hindi pera. Paano po niya, sino po ang may karapatan o ibig sabihin, sino nag-convert na pera? O sino nagtuturo na pera? Si Manalo. Kaya dito po nasasaktan ng Iglesia ni Manalo. Kung hindi po natin ituturo ito, marami pa pong nadadaya.
Wala pong binabanggit na pera sa awit 50:14. Wala po. Dito, may gumagaya kay Manalo na isang reliyon din, na meron din silang tawag na pasalamatan. Dito rin niya pinupulot. Ngayon, yung terminong sa loob ng isang taon, kasi sa iglesia ni Manalo, sa ngayon, hindi na isang taon kundi ginawa na rin mid-year, meron na rin silang mid-year, hinati. Saan mababasa yung terminong isang taon? Ang babasahin ko po sa inyo, para maunawan at maintindihan ninyo. Si Manalo, pinulot niya yung awit 50:14. Pagkatapos, yung isang taon, babasahin nila itong 2 Korinto 9:2-3. Asin po ninyo kung anong nakalagay rito. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na. At ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito. Ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Dito po ang nagtuturo ay si Pablo. Ang iipunin po nila ay mga handog. Nakapag-ipon sila sa loob ng 1 taon. Ngayon, sino po ba ang nagtuturo sa talatang ito? Si Pablo, hindi po si Manalo. Ang pinupulot lang nila rito, yung terminong 1 taon. Kay Manalo, anong motibo? Tipon sa construction. Pagka nagtanong ka kung ano yung tipon sa construction, babasahan ka ng Agay 1:8. Mas maganda po basahin natin. Saan mababasa ang Agay 1:8? Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po sa lumang tipan din po. Para maintindihan po ninyo kung saan mababasa 1:8. Magsiyahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at ating kalulugdan, ako'y lumuluwalhati, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat na ito ay nasa lumang tipan. Tinatanong ko po kayo, ang binasa ko kanina, ang unang binasa ko, awit 50:14, ang bayang Israel ang inuutusan ng magahing pasasalamat. Mga handog na susunugin. Yung po bang naging abo, ipinagtayo po pa nila ng kapilya? Ng templo? Hindi. Wala ko magsasabi sa Biblia na sa lumang tipan, yung pinagsunugan ng mga handog na susunugin, ginamit sa pagtatayo ng templo. Wala po. Dapat, ang unang-unang gumawa nun ay ang bayang Israel. Hindi po nga ginawa Kaya pagka matalino kayo, saan mababasa sa Biblia na ang paglalaanan ay tipon sa construction, yung mga abuloy? Saan mababasa? Kaya nga babasahan kayo ng Agay 1:8. Bakit? Para lang may dahilan. Pero kung tutusin, hindi po yun Alam niyo po, mas maganda. Sino po bang nagtuturo sa 2 Korinto 9:2-3? Si Pablo. Batay kay Pablo, saan niya ginamit? Ang pinaglaanan ba tipon sa construction katulad ng kay Manalo? Ang babasahin ko sa inyo, aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 25. Ganito po ang ating matutunghayan. 25 hanggang 27, aklat po ng Roma, sa magandang balita, Biblia po babasahin. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem
upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maritang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Nararapat naman tulungan nilang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Sino po ang nagtuturo sa ikalawang Korinto 9:2-3? Si Pablo. Sinong nakapag-ipon sa loob ng isang taon? Macedonia at Akaya. Anong pinaglaanan? Pang material na bagay. Hindi po kapit. Hindi po sa tipon sa construction. Pagka binasa yung awit 50:14, ang inuutosan ng bayang Israel, anong ginawa ni Manalo? Pinulot lang yung termino ngayong pasasalamat. Pagkatapos ginawa niyang kinumbert niya na pera. Sa loob ng isang taon, ginamit niya yung ikalawang Korinto 9:2-3. Anong pinaglaanan ng Macedonia at Akaya? Mahihirap. Pangangailangan pang material na bagay. Hindi po kapit. Kay Manalo po, kaya pinaglaanan niya kapilya lalong maghihirap yung mga miyembro. Bakit? Ginawa po kasi niyang padalahan ng pera. Kaya kung mapagpansin po kayo sa iglesia ni Manalo, meron po silang tinatawag dati libreto. Yung pong pamamaraan ng libreto galing po sa bangko. Ang pinakabangko ni Manalo yung kapilya. Kaya mag-iipon ka sa loob ng isang taon na pera. Para ka nagtapon ng pera sa dagat. Ano motibo? Motibo sa construction. Kaya ganyan po siyang nakakapagpagawa. Kumbaga si Manalo, hawak niya Biblia. Ginagamit niya para magkaroon po siya ng mga investment katulad ng kapilya. Pero dapat maging matalino po kayo. Katulad niya. Hindi naman pala pera at saka hindi po ipinag-uutos sa panahong Kristiyano ang magahing pasasalamat. Yun po ay turo sa bayang Israel at hindi po pera. Kaya po yung katuruan sa bayang Israel humahangga lang po. Kay 1. Kaya marami pong nagtataka. Si Manalo, titingnan po ninyo. Halimbawa, yung pamamaraan niya. Sa ngayon po, hindi na po libreto ang tawag doon, kundi blue book. Dito po, yung pamamaraan na yan, sa loob ng isang taon, galing po sa bangko. Sa tunay na bangko, kapag ka nag-ipon ka, pwede kang bigyan ng tinatawag na credit card. Bangkomat. Kaya Manalo, mag-ipon ka man ng mag-ipon sa loob ng isang taon, wala pong ibibigay na credit card. Hindi po sumusunod sa ganun si Manalo. Kaya mag-ipon ka sa loob ng isang taon sa tunay na bangko, bibigyan ka ng credit card, bangkomat. Kay Manalo, para kang nagtapon ng pera sa dagat. Malaking investment po yan. Anong ibig ko sabihin? Ito po kasing utos na kinumbert niya na pera. Sino nag-convert? Si Tak. Ay si Manalo. Kinumbert niya na pera. Kanino katuruan ang mag-convert na pera? Kay Manalo. Hindi po sa Diyos. Saan isinasagawa yung pag-iipon sa loob ng isang taon? Sa kapilya. Kanino turo? Kay Manalo. Pasinin po ninyo, babasahin ko sa inyo. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 9. Pasinin po ninyo dito sa magandang balita, Biblia po. Pagpurit pagsambang ginagawa nila
walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing utos ng may kapal. Ano po ang turong itinuturo sa loob ng Iglesia ni Manalo, lalo na sa mga kapilya? Hindi lang turo itinuturo, kundi ipinapagawa. Yung pong tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Hindi po utos ng Diyos. Utos lamang ni Manalo. Kinonvert niya na pera. Yung ipinapagawa sa bayang Israel. Kaya sa panahon pong Kristiyano, hindi na po ipinapagawa ang maghandog ng mga handog na susunugin. Kaya ang ginawa ni Manalo, kinonvert niya na pera. Eh sino po ang dinadaya niya? Ang mga miyembro. Anong ginawa niya? Nag-imbak siya ng pera. Kaya nagpagawa siya ng kapilya. Eh kanino turong itinuturo? Turo ng tao. Kaya po sa Iglesia ni Manalo, mas maganda po. Ang babasahin ko sa inyo, lalong nagpapatotoo na wala pong silbi ang mga kapilya nila. Halimbawa, meron po kasing nagsabi, o meron tinuturuan daw po sila na magtumalaga na kayo sa gaway mga paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Huwag niyong hahayaan ang pagsamba o pagtitipon. Bakit nila ginagawa yun? Kasi po, kung may motibo sila na, itigil ang pagbibigay ng abuloy. Kaya ginagawa po nila para lang mahimok yung mga miyembro na magbigay. Babasahan ka ng mga talata, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Malapit ng araw ng paghukom, mga kapatid. Pero yung bigay ninyo, huwag niyong iwawala. Kasi po kaya nila tinatakot yung mga miyembro para lang magdala sila ng abuloy. Kay Manalo po kasi 5 beses sa loob ng 1 linggo. Sino ang unang-unang tatakutin dapat? Ay si Manalo. Bakit? Marami siyang mga kapilyang ipinasusunog. Kung dumating man ang araw ng paghuhukom, sinong unang matatakot? Yung walang kayamanan o yung may kayamanan? Ang dami niyang, kumbaga, ang nangyari, pinaghirap niya yung mga kaanib. Para lang makagkaroon siya ng investment katulad ng kapilya. Pero wala pong silbi sa harap ng Diyos. Ang binasa ko kanina, binasa ko po yung Roma, yung pangangailangan ng mga dukha o yung mga maralita. Sila ang dapat bigyan ng mga ambuloy, pang material na bagay. Anong layunin? Ang babasahin ko po sa inyo, 2 Korinto 8, 2 Korinto Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14. Ito po yung motibo ng pagbibigay ng ambuloy. Hindi po tipo sa construction. Ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila ay managana, sila naman ang tutulong sa inyo, sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman kinulang. Dito po para magkaroon po ng pantay-pantay na pamumuhay. Magbibigay ka sa isang mahirap para makaangat siya sa buhay. Ikaw na nagbibigay kapag ka ikaw naman ang nangailangan. Ito naman po ang binigyan nyo. Siya naman ang tutulong. Kumbaga pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Kay Manalo, hindi po siya makakatulong kahit sa sarili lang niya. Bakit? Walang karapatang magtrabaho.
Kung ipapakita man niya sa tao na tumutulong siya, saan nagmula? Sa mga abuloy ng mga kaanib. Kasi binibigyan lang siya. Kasi umaasa lang sila sa bigay na donasyon. Kung tawagin nila tulong. Ang gagawin pa nila sa panahon pa ng pagsamba o pagtitipon, magkukunwari pa sila sa pagbibigay ng abuloy. Ang gagara po ng mga kapilya, wala pong silbi. Bakit? Yung namumuno sa inyo, o yung nagtuturo sa inyo, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy, bakit? Galing sa tulungan. Kaya sinasabi ko, mawala man ang corruption sa panig ng gobyerno, kung ang mga tao dinadala sa reliyon ang kanilang yaman. Kaya ang ginagawa ng iba't ibang reliyon, katulad sa Iglesia ni Manalo, iniimbak sa pamagitan ng kapilya, wala naman silbi sa harap ng Diyos. Bakit? Kanino ba turo yung magahing pasasalamat na pera? Kay Manalo. Hindi po siya Diyos. Ang motibo pa niya, tipon sa construction. Alam niyo po kung palabasa kayo ng Biblia, mas maganda po babasahin natin. Dito po sa aklat po ng Mateo, pasinin po ninyo sa 6:19. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Huwag ko nang itutuloy. Anong ginagawa ni Manalo? Tipon sa construction ng motibo. Ang sinabi, huwag kayong mag-impok ng kasi hindi nila kasi pwedeng turuan si Manalo. Kapatid bibigyan mo kami ng libreto. Ibig sabihin niya, mag-iipon kami ng kayamanan. O mag-iipon ka ng kayamanan sa pamagitan namin. Mag-iimbak ka. Gagawin mo, ipapakita mo sa mga kapilya. Kaya lumaganap po yung mga basura. Kaya si Manalo, sa kabila na binabasa ito, nag-iipon siya ng kayamanan from voluntary contribution. Pero kung matuturuan mo si Manalo, teka muna, Manalo o ministro, ang sabi diyan, huwag mag-ipon ng kayamanan. Kaya pagka tinatakot ako o sinasabihan ako na, kapatid, malapit na ang araw ng pag-uko. Sino unang tatakutin mo? Ako na wala namang kayamanan? Bakit di mo tingnan si Manalo? Meron siyang aeroplano, meron siyang helicopter. Meron siya, ang dami niyang mga kapilya. Alam niyo po, ang kapilya kay Manalo, padala ng pera. Kaya po dun nasasaktan ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Wala pong silbi. Pasinin po ninyo kung ito ay ginagawa ninyo sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Ang babasahin ko sa inyo, unang Korinto, ikukumpara niyo sa inyong reliyon. Ito po. Ito tunay na pagsamba na isinasagawa at ikukumpara niyo. Ano ngayon ang babasahin ko po sa inyo, unang Korinto 14:26 hanggang 31 sa Magandang Balita Biblia po. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat ng 2 o 3, hali-halili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob ng Diyos. Kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kay Manalo, ang mga ministro niya hindi na po pwedeng sabihin kaloob dahil nagbayad sila. Nag-aral sila kung tawagin nila Bachelor Evangelical Ministry. Kaya hindi na po kaloob. Ulitin ko. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rin tumanggap ng pahayag mula sa Diyos,
Tumigil naman ang nagsasalita. Sa Iglesia ni Manalo, hindi pwedeng magsalita ang mga sumasamba o yung tumutugon sa pagtitipon. Hindi nila pwedeng turuan yung kinikilala nilang tagapagturo. Maraming nangangatwiran sa comment. Sabi nila, meron po kaming Biblia, nasa bahay. Kailangan dalhin mo sa kapilya. Kailangan magkaroon ka ng karapatan na magsalita o magbasa ng Biblia. Sa Iglesia ni Manalo, hindi pwedeng gawin mo. Bakit? Ang motibo lang, abulo yan. Kinakailangan ng mga miyembro, magdadala lang sila ng pera. Tuloy natin ang basa. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kaya ang Iglesia ni Manalo, hindi po binabasa yung 29, 30, 31. Dahil hindi po nila ginagawa. Kaya sa tunay na pagsamba o pagtitipon sa harap ng Diyos, ang Diyos o yung mga utos niya ang ginagawa. Hindi po utos ni Manalo. Ano po ang utos ni Manalo? Hahing pasasalamat na pera. Saan mababasa yun? Wala. Saan isinasagawa? Sa kapilya. Hindi, yung pagbibigay na lang po, di mo ba ang utos ng Diyos magbigay ng bawat isa? Tama. Bakit di mo turuan si Manalo? Paano makakapagbigay yan? Walang karapatan magtrabaho. Kaya nga sa Iglesia ni Manalo, wala pong silbi sa harap ng Diyos ang kanilang mga kapilya. Magagara man yan. Bakit? Hindi ginagawa yung nakasulat sa Biblia. Manapa ang Iglesia ni Manalo, ito po. Hulang natupad sa kanila. Isaiah 24, 15, 16. Ang 16 po, yung kalahati, ayaw nilang ituro. Sino nagpapatutuo nito? Ang Diyos mismo. Hindi tayo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa bako. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Hula to. Kanino po natupad ang hulang ito? Ang Diyos dito, meron po siyang napapakinggan na nagbibigay kaluwalhatian. Pero anong sabi ng Diyos? Manggagawang nagsisigawang may kataksilan. Sino po ang nagpapatutuon sa Isaiah 24? Ito po yung pasugo. Pasilin po ninyo kung sino nagpapatutuon na kung sinong katuparan. Ang sumulat nito ay si Bienvenido si Santiago, Pangulong Tudling para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pasugong ito, issue noong July 2003, volume 55, number 7. Ang babasahin ko sa inyo, page 16. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaiah, kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatigbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat, mula sa kaduludulong bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matid. Isaiah 24, 15, 16. Ang sumulat po, hindi po niya isinulat yung kalahati ng 16. Sinong sumulat nito? Si Bienvenido si Santiago. Isa po siya sa mga chapter administration. Ipinakikilala po nila ito ay pasugo. Anong ibig sabihin ng pasugo? Mga salitang mula sa Diyos. Salita ba ng Diyos? Yung kulang ang turo. Alam niyo po, kung babasahin natin 12:32 ng Deuteronomy, huwag mong daragdagan, ibabawasan. Bakit hindi po nila ituturo yung kalahati ng 16 yung nasa baba? Para maunawaan ng mga kaanib na naging manggagawang taksil sila.
May silbi po ba sa harap ng Diyos ang kanilang mga wala? Kay Manalo, malaking investment siya. O malaking yaman kay Manalo. Pero sa harap po ng Diyos, ang isinasagawa nilang mga pagsamba ay wala po silbi. Bakit? Utos ng tao ang kanilang ginagawa. Ano ang isa sa mga utos ng tao na kanilang ginawa? Ahing pasasalamat na pera. Saan mababasa yun sa Biblia? Wala. Kay Manalo lang yun. Manapalabag po yun sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 19. Ipinag-utos na nga ni Kristo. Sino po ang nagtuturo sa Marcos 6:19? Si Kristo. Huwag mag-ipon! Yan nangyari Nilabag nga ni Manalo. Sinuway niya. Ang ginagawa niya, pinag-iipon niya yung mga miyembro sa loob ng isang taon. Ang motibo-tibo sa construction. Kaya pinayaman po nila si Manalo. Tinatakot tayo. Sinasabihan, kapatid, malapit ng araw ng pag-uko. Ang dami palang ipasusunog ni Manalo sa araw ng pag-uko. Mga kapilya na wala namang silbi sa harap ng Diyos. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat. Kung may mga tanong po kayo, o may mga comment kayo,